Alam mo ba na nakakamatay ang leptospirosis at pwede kang madialysis? At ito ay ilan sa mga pwedeng maging komplikasyon kapag kayo ay nagkaroon ng leptospirosis. Pwede magkaroon ng kidney failure at madialysis, magkaroon ng pulmonary hemorrhage or pagdurugo kapag umuubo or nagkakaroon ng pagdurugo sa baga at pagkamatay kapag ito ay hindi nagamot. Papaano nga ba nagkakaroon ng sakit na leptospirosis? So, ang leptospirosis, yan ay infection na dahil sa bakterya na tinatawag natin na Leptospira. Itong Leptospira na ito, yan ay nakikita natin sa mga animals, no? Kalimitan sa daga, at ito ay kasama sa ihi nila. Kapag meron silang infection ng leptospirosis, sa ihi nila sumasama. So, once yung ihi nila sumama sa tubig baha, katulad niyan, at kayo ay nag-wade, or kayo ay nakatampisaw or nabasa ng tubig baha na infected din ng kanilang ihi, so, pwedeng magkaroon kayo ng infection. So, pinaka-common kapag ang isang tao ay may sugat sa kanyang paa or may sugat sa kanyang kamay, nabasa, dun pumasok yung bakterya, pwede kayo magkaroon ng leptospirosis. Pero merong mga cases din na kahit walang sugat sa paa, sa kamay, or kahit saan na pwedeng mabasa ng tubig, pwede ka pa rin magkaroon ng leptospirosis, especially kung nainom mo yung tubig baha, dumikit yung tubig sa mga mucous membrane. So, kapag ganito ang nangyari sa inyo, pwede kayong magkaroon ng symptoms katulad ng high fever, masakit ang ulo, nilalamig, namumula ang mata, or nagiging orange kasi pwede kayong magkaroon ng jaundice or pwedeng manilaw ang isang tao na merong leptospirosis kasi nadadamage ang kanilang liver. At dahil namumula din yung kanilang mata, ang kulay ng mata nila ay nagiging red-orange, which is pathognomonic sign ng leptospirosis. And then, pwede silang magkaroon ng abdominal pain, diarrhea, vomiting, at muscle pain. Common yung muscle pain sa kanila. Ang masakit sa kanila ay yung calf nila. And then, pwede silang magkaroon ng mga hemorrhage. So, ang pinaka-tatandaan natin kapag kayo ay nagkaroon ng lagnat at kayo ay may history na lumusong sa baha, then, pinaka-kailangan nating ma-rule out ay kung kayo ay merong leptospirosis or baka kailangan nating gamutin na kayo for leptospirosis. Ito yung mas maganda-gandang picture, no? Kapag lumusong sa baha or nakainom ng tubig na kontaminado ng ihi na merong infection ng Leptospira, ito yung bacteria, hahalo siya sa tubig, at kung kayo ay may sugat, or kahit wala, pwedeng pumasok ang Leptospira na bacteria sa inyong sugat or galos, or kahit sa inyong balat, or sa inyong mucosa. So, dito, yan, ito yung mga sintomas na pwede nyong maramdaman. At ang pinakaayaw nating mangyari sa inyo ay mag-kidney failure at madialysis, at magkaroon ng hemorrhage or pagdurugo. Ito naman ay galing sa Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases, at ito ay papaano ma-prevent ang leptospirosis. So, number 1, ang letter A dyan is avoid wading in flood waters. So, wag lumusong sa baha. Pero kung hindi talaga maiiwasan na malubog or lumusong sa baha, meron tayong mga medications na pwedeng ibigay. And then B, wear boots and gloves kapag rainy season. So, magsuot ng bota para maprotektahan ang ating mga paa, or kung may sugat man doon, hindi mapapasukan ng tubig baha na pwedeng may infection ng Leptospira. And then, clean your house and surroundings. So, common naman yan. Alam natin yan. And then, dahil sa daga, common nanggagaling yung infection, then maintain a pest-free environment. So, kung kaya nating matanggal yung mga daga, pero which is parang imposible dito sa Pilipinas, no? And then, consult your doctor immediately kapag kayo ay nagkaroon ng symptoms, or kung kayo man ay lumusong sa baha at wala pang sintomas, dahil meron nga tayong medication na pwedeng ibigay to prevent having leptospirosis. At ang tawag natin sa medication na prophylaxis, or ibig sabihin, para hindi kayo magkaroon ng leptospirosis, pwede na kayong uminom nun para maiwasan. So, pwede kayong mag-take ng doxycycline or visit your doctor para mabigyan kayo ng prescription
para mainom nyo yung medication at hindi nyo naintayin na magkaroon kayo ng sintomas kung kaya naman palang iwasan na magkaroon ng leptospirosis sa pamamagitan ng doxycycline. And then, kailangan din kayong ma-assess kung gaano katagal kayo inom ng ganung gamot kasi antibiotics pa rin yun. So, magpakonsulta kayo kaagad sa doktor or sa inyong barangay kung meron mang pwedeng mag-prescribe sa inyo ng prophylaxis medication for leptospirosis para hindi na po kayo magkaroon, lalo na sa mga lumusong at nagkaroon ng problema ngayong tag-ulan at tag-baha. So, sana nakatulong, ingat at bawal magkasakit.